May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang gusto ng 1 million pesos? Taas ang kamay. Nahihiya pa yung iba. Huwag na tayo makipagplastikan. Yung totoo. Sinong gusto ng pera? Taas ang kamay. Anong kasabihan? That nobody is so rich that they do not need anything. Amen? Pagkayaman-yaman mo, kailangan mo pa rin ng pera. Amen? Pagkayaman-yaman mo, meron ka pa rin kailangan. Amen? Sino sa inyo dito ang gusto ng magandang sasakyan? Ibibigay, libre, taas ang kamay. Siyempre, meron din. Sino po sa inyo ang gusto ng all-expense vacation? Free vacation. Sino po? Taas ang kamay. Siyempre, nahihiya pa yung mga iba. Pero, ito po ang tanong. Kung ibibigay ng Diyos sa iyo ang 1 million pesos, limpak-limpak na pera, kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang magandang sasakyan, kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang expense-free vacation, isang kondisyon, hanggang 1 linggo na lang daw ang itatagal ng buhay mo. Sino sa inyo ang gusto? Taas ang kamay. Wala. Kanina, kahit na nahihiya, gusto. Ngayon, binibigay na. Bakit ayaw nyo? Kasi, mas mahalaga ang buhay kesa sa kayamanan. Amen? My dear friends, remember this. Just because something is expensive, it does not mean that you should desire it, that you should buy it, that you should try to get it. It does not mean that something is worth much, that you should sacrifice much for that thing. Amen? Mga kapatid, unawain nyo, hindi lahat ng mahal na bagay ay mahalaga. Amen? Expensive does not mean important. Do not forget that. Yan ang ibig sabihin, yan ang tinuturo ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo. What profit would you gain if you get the whole world and yet lose your life, forfeit your life? Aanuhin mo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito kung ang kapalit naman ay ang buhay mo. Amen? Walang halaga, walang kwenta. Mga kapatid, may mga mahal na bagay na hindi naman talaga mahalaga. At minsan at madalas, may mga mahahalagang bagay na mura at kadalasan libre pa. Amen? Ano bang tunay na mahalaga? Sasakyan o yung iyong pinupuntahan? Ano talagang mahalaga? Ang bakasyon o yung kasama mo doon sa bakasyon? Ano talagang mahalaga? Ang pagkain o ang iyong kalusugan? Ano talagang mahalaga? Ang bahay o yung pamilya mo kasama sa tahanan? Ano talagang mahalaga? Ang magandang orasan o yung may oras ka pa? Anong mahalaga? Yung iyong mamahaling damit o yung kapayapaan ng iyong isip? Anong tunay na mahalaga? Kayamanan o buhay? Kung alam po natin kung ano ang tunay na mahalaga dito sa mundo, dalawang bagay ang mangyayari sa iyo. Una, hindi ka maiinggi. Hindi ka mai-insecure sa iba. Kung alam mo kung anong tunay na mahalaga, palagi kang magiging masaya. Amen? Ang dami po mga tao, minsan, naiinggit sila dun sa taong nakabili ng bagong sasakyan. Kasi naman nakita nila, nag-my story siya, nag-post siya sa Facebook, itong bagong sasakyan, nakaribon pa. Nagse-celebrate sila ng kanilang pamilya. Bago ka mainggit, kapatid, tanong mo muna, ano ang sinakripisyo ng taong iyon? O paano siya nagbabayad
para makuha niya yung bagong sasakyan na yon. Handa ka bang magpuyat? Handa ka bang magpawis? Hindi mo alam kung ano ang ginagawa na negosyo ng taong iyon. Wala na siyang peace of mind. Huli siyang natutulog. Siyang unang nagigising para maghanap lang ng pera, para mabayaran lang yung sasakyan na yon. Meron kang hindi nakikita sa likod ng camera, sa likod ng post niya. Maaring napakaganda ng sasakyan, pero yung nagmamaneho, hindi mo alam kung anong nasa isip niya, kung ano ang nasa puso niya. Hindi mo alam kung anong pag-aalala niya, kung saan siya kukuha ng pera para mabayaran yung monthly amortization niya. Alam mo ba yun? Kaya mo bang gawin yun? Merong mga iba, naiinggit pag nakakakita ng ibang tao nagpo-post ng bakasyon nila. Palagi sinasabi, nag-Boracay na naman, nag-Hong Kong na naman, nag-beach na naman, kumain na naman sa mamahaling restaurant. Pero tanong ko sa iyo, alam mo ba ang pinagdadaanan ng taong yun? Alam mo ba kung anong sinasakripisyo niya? Alam mo ba kung ilang luha, balde na ang lumabas sa mga mata niya, nakalayo sa kanyang pamilya? Gusto niya umuwi dito sa Pilipinas, hindi siya makauwi, nagtitiis, kumakain lang ng itlog para lang makaipon, para lang pag-uwi niya dito, sila'y mag-enjoy na kanyang pamilya. Hindi mo alam yon. Kasi ang nakikita mo lang ay yung masaya siya. Pero sino ba naman ng tao na ipapakita niya ang kanyang luha, ang kanyang pinagdadaanan na hirap at sakit at pagsubok sa Facebook? Wala. Bakit hindi mo ibigay yung pagkakataon na yun na maging masaya siya? Bakit ka pa naiinggit? Bakit mo pa sinisiraan ang taong yan? Hindi mo alam kung ilang nampuwit ang kanyang hinugasan, ilang pinggan ang kanyang nilinis. Hindi mo alam kung ilan ng mura ang kanyang tiniis para lang magkaroon ng pera, mapagawa ang kanilang bahay, mag-enjoy siya dito sa Pilipinas. Alam mo ba yon? Kaya mo ba yon? Bago tayo mainggit sa iba, tanungin natin ang ating sarili. Kaya ko ba talagang magsakripisyo para makamtan ko yung ninanais ko? Hindi dahil mahirap kunin, dapat mong kunin. Hindi dahil mahirap na bilhin, dapat mo nang asamin. Kapatid, may tinanggap kang libre. May tinanggap kang mas mahalaga. Ano? Yan ang grasya ng Diyos. Yan ang kaluluwa mo. Amen? And Saint Francis and Saint Clare realized that, they discovered that in their life. What is the most important thing in this life? That is why they left everything. The most important thing in this life is God and our souls. Amen? Yan sana ang wag nating iwan. Yan sana ang ating palaging pahalagaan at ingatan sa ating buhay dito sa mundo. Because you only need two things: a God who loves you and a soul that moves you. Amen? What is a life without God? It is empty. What is a life without a soul? It is dead. Everything in your life now is just an extra if you know what is truly important. Pero kung gusto mong makuha, makamtan, ano man ang panaginip mo, ano man ang inaasam mo, kung hindi naman yan masama, kung yan makakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos, anong kailangan natin gawin? Ano ang turo ni Jesus? Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides. Unahin mo ang Diyos, uunahin ka din ng Diyos. Pero alam niyo po ba, baka hindi niyo na-realize ito, kung ano yung kasunod nung turo na yon ni Jesus. Jesus first taught us, seek first the kingdom of God. And then the following verse is, ask and you shall receive. Bago ka makahingi sa Diyos, bago mo matanggap ang kanyang grasya, matuto ka muna, hanapin mo ang Diyos at ang kagustuhan niya.
Wala kang karapatang humingi sa Diyos kung nakalayo ka sa Diyos. Amen? Pag malapit ka sa Diyos, pag sumusunod ka sa Diyos, kahit na mahirap, huwag ka mag-alala, hindi ka niya pababayaan. That is the good news. You can ask anything, everything from God. But first, habang pala nakikipagpaligsahan siya, meron pala silang family drama. Meron pala silang issue ng nanay niya. Dapat hindi man natin alam no? Pero mga Pilipino, napaka-chismoso, chismosa. Lahat sinasensationalize. Dapat lahat pinag-uusapan. Pero doon po ako nabibilib sa kanya. Ang hirap kaya pag meron kang problema sa pamilya. Ang bigat kaya pag meron kayong pinag-uusapan, kayong magkakamag-anak. Lalong-lalo na, napakabigat sa puso, nakakalungkot, pag meron kayong hindi pagkakaintindihan ng iyong ina. But look, see, despite of that pain, hardship, challenge, and problem, he won. Nanalo siya. Nalampasan niya ang pagsubok and he came up on top. Paano niya nagawa yun? Dahil lang sa sipag niya? Dahil lang sa determinasyon niya? Hindi. Ano ang sinabi niya nung nanalo siya? All God. All God. This is all because of Him. Yun po yung sabi niya. Nanalo siya, hindi lang isang ginto, 2 ginto dahil sa Diyos. Dahil sa tulong ng Panginoon. Before he went to France, to Paris, he went to Padre Pio. Nagdasal po siya doon sa Batangas. Humiling na nalangin, Padre Pio, also a Franciscan, isang santo nagmimilagro. Wow, this is a miracle. Ang imposible naging posible kahit na may dinadala siya, bit-bit sa kanyang puso na heart? Are you willing to sacrifice all for God? Remember this. When you go alone, that is called a race. R-A-C-E. But when you go with God, now we call that a grace. G-R-A-C-E. Have you realized that? Pag mag-isa ka, pansinin mo, nakikipagpaligsahan ka, nakikipag-unahan ka sa ibang tao. Pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Pagkasama mo si Big G, God, your race becomes a grace. The question now is, what will you choose in your life? Gold or God? What kind of G will you include in your life? Gold or God? Harinawa, makapili po tayo ng mabuti, tama, araw-araw sa ating buhay. Piliin natin hindi yung mahal, kung hindi yung mahalaga. At wala nang ibang pinakamahalaga sa buhay natin, kung hindi ang Diyos na nagmamahal sa atin. A life with Jesus is a life filled with blessing.